Welcome to Heirs of God Christian Ministries online service. Our mission: know Jesus and making Jesus known and lead the people to a real transformation in Christ. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Puno po ang aming pag-asa sa aming puso, Lord, sa iyong mga salita. Now I pray na ito po ay maging katanggap-tanggap sa aming mga puso. At ano man ang pag-aaral at aral na pwede naming makuha at ibibigay niyo po sa amin ngayon, bayaan mo, Lord, na mangyari ito at patuloy na mangyari ito sa aming mga buhay. Kaya hiling po namin, O Diyos, ang iyong pangunguna sa bawat isa sa amin. Panalangin ko po na magkaroon ng attentive ear ang bawat isa at magkaroon ng masigasig na pagsasaliksik sa iyong salita upang lubos na maunawaan ng bawat isa ang iyong hangarin at ang iyong kaluwalhatian, kalooban sa oras na ito sa kanilang mga buhay. Ama, purihin ka po at sambahin sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so alam niyo po in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 it says, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Pero alam niyo po ba na yung verse na yon, bagamat na isulat na yon sa New Testament, pero nangyari yon sa buhay ni Jacob, no? Who has been transformed by God. Simula nung simula nang matanggap niya ang pagpapala or the blessings of Isaac, nagsimula na po ang pagbabago sa kanya hanggang sa siya ay bumalik. Actually, his desire ay magbalik doon sa dating lugar nila. No? At in the Genesis chapter 32, kung titingnan po natin, in the Genesis chapter 32, siya ay nakipagbuno sa isang tao. No? Sa isang lalaki, nakipagbuno siya hanggang sa magbukang liwayway. At doon sa pakikipagbuno niya yon, he was wrestled with God through his troubles, no? And through the blessings. Pero alam niyo po ba na according to the scholars na yung taong yon na nakipagbuno siya doon, nakipag-wrestle siya, no other than is the pre-existence of Jesus Christ in the Old Testament. It is the Lord. It is the Lord Jesus Christ, because God is the Spirit and the man manifestations of God in a human form, it is Jesus Christ. So meaning, yung nakipagbuno sa kanya ay walang iba kundi si Kristo. Pero yun yung pinaka-last na encounter ni prior na papasok siya o pupunta siya doon sa lugar nila, that could be the last encounter of Jacob sa Diyos. Pero mayroon pong binago sa buhay niya. No? Hindi niya binitawan yung kanyang kabuno dahil gusto niyang makuha yung pagpapala. At hindi nga, at nangyari nga yung kanyang kagustuhan. No? At kanyang sinabi ng taong yon, sinabi ng Diyos, hindi na ngayon ikaw ay papangalanang Jacob, being a supplanter, kundi ikaw ngayon ay Israel. So meaning, nung siya ay pinangalanan ng bagong pangalan, bago na po ang kanyang pagkatao. At dahil sa siya ay may bago ng pagkatao at sinimula ng pagkatao niya bilang Israel, sisimulan ngayon na i-test ng Diyos ang buhay na yon. Meaning, sa atin din po, tayo din po ay binago ng Panginoon. The moment na tayo ay tumanggap sa Diyos, that moment that you utter the prayer of salvation, God changed your life. So ang topic po natin ngayon is the transformed life. The transformed life. At mayroong mga evidences na tayo makikita sa buhay po ni Jacob na pwede ring makita sa buhay natin, or it could help sa ating mga buhay kung paano tayo mamuhay na mayroong transformed life. Na mayroon tayong transformed life. Sabi ko nga, nakipag-wrestle siya, sa simula actually deceiver siya, tama? Pero all throughout sa kanyang paglalakbay papunta sa Haran, papunta kina Laban, doon sinimula na i-process ang kanyang karakter hanggang sa mamold siya. At hanggang sa kanyang pagbabalik, mayroon pa rin pinaprocess ang Diyos sa kanyang buhay. Pero praise God,
Alam niyo po ang kagandahan, Jacob was very obedient to the Lord. At naranasan niya yung bagong buhay na mayroon sa Diyos. Now, what are the evidences? Of a transformed life based on the life of Jacob? Na pwede rin nating makuha o pwedeng andyan din sa atin. Unang-una, no? Become a courageous person through the Word of God. Bakit ko po nasabi siya naging courageous? Tingnan muna natin sa verse 1 and 3. Verse 1. Natanaw ni Jacob na dumarating si Esau kasama ang kanyang 400 tauhan. So the 400 talagang ang akala ni Jacob makikipaglaban si Esau. Wala siyang alam tungkol sa karakter ni Esau for the 2 decades. For the 2 decades na hindi po sila nagkita, hindi alam ni Jacob kung anong ugali mayroon si Esau. Kaya sabi dito, natanaw ni Jacob na dumarating si Esau kasama ang 400 niyang tauhan, kaya't pinasama niya ang mga bata sa kanilang ina. Nasa unahan ang 2 asawang lingkod at ang kanilang mga anak, kasunod si Leah at ang kanyang mga anak, at sa hulihan si Raquel at ang anak nitong si Jose. Grabe yung pagkakasunod-sunod, Nakita niyo yung pagkakasunod-sunod, yung 2 aliping asawa, pinauna niya kasi pag nauna yon, mamamatay. Parang inilagay sa anong tawag nito? Frontliner, diba? Walang pakialam si Jacob. Sabay, no? Pangalawa si Leah. O bakit nilagay si Leah? Hindi niya naman talaga mahal si Leah, tama? Ang pinakalas na nilagay niya sa last line, sino? Si Raquel at si Jose. Grabe, Pero alam niyo po ba, prior to that, in the Genesis chapter 32, Genesis chapter 32. Sa Genesis chapter 32, alam niyo po ba, na bago sila makipagbuno, ang ginawa ni Jacob, pinauna niya yung kanyang mga pamilya. Pinauna niya yung kanyang pamilya doon sa at siya ay bumalik at doon siya nag-stay. Sa madaling sabi, wala siyang courage na harapin wala siyang courage. Bahala kayo sa buhay niyo kung anong mangyari parang mayroon siyang pansariling kaisipan na wala siyang pakialam sa iba. Pero alam niyo po, nung nabago at nabigyan siya ng bagong pangalan, nagkaroon po siya ng pagbabago. Tingnan niyo po ang nangyari. Sa verse 3, nagkaroon siya ng pagbabago. Sabi diyan, umuna si Jacob sa kanilang lahat at pinatong ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Kung dati, wala siyang pakialam sa tao, pinapapunta niya, pinapauna niya, ngayon, siya ang nanguna sa kanyang pamilya. So nagkaroon siya ngayon ng courage na harapin ang tao. Nagkaroon siya ngayon ng kalakasan na harapin ang kahit na sino man, and behind of him ay ang kanyang pamilya. Dahil nga siya ay nabago na. Naiintindihan natin. The moment na tayo ay binago ng Diyos, actually nawawala ang ating mga takot. Tama mo ba? Unang-una, nung ako po ay hindi pa Kristiyano, actually takot ako sa madiklom. Diba? Oo, takot ako sa mga bagay. Palaugon mo sana ako sa kwarto na madiklumon. Kikigon mo sana ako siguro, masurihaw ako kay Darna. Yung ibig kong sabihin, yung aking mga takot. Pero alam niyo po, nang makakilala ako sa Panginoon at moment that I accepted the Lord Jesus Christ, yung mga takot na yon ay nawala sa aking buhay. Totoo po yun, nawala yun. Kahit saan mga kapalakarin ngayon, sa madilim, wag lang sa bangin. So ang ibig kong sabihin, nawawala yun. And even yung pagkatakot sa mga tao, pagkatakot sa mga bagay-bagay, nawala po yun sa akin. Because God gave me a courageous heart. Nabago ako. Ibig sabihin, nabago tayo. So that meaning, na kapag ang isang tao ay binago ng Diyos, nagiging matapang. Wag naman matapang sa asawa,
nagiging matapang sa mga bagay-bagay. They become courageous. No, they become courageous. Tingnan natin, sabi sa Psalms 118 verse 6. Tingnan natin, sabi diyan, "The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me?" So sabi ni David, kung ang Diyos ay nasa panig ko at siya ay nasa akin, hindi ako matatakot at anong magagawa ng tao sa akin? Nagkaroon siya ngayon ng tapang. Tama? Nagkaroon ng tapang ang tao. So hindi tayo ngayon nagkakaroon ng hindi tayo natatakot. Dati, hesitant tayo na mag-share ng gospel. Ngayon, hindi na. Na? Dati, takot tayo na ipakita na tayo ay mga Kristiyano. Takot tayo na magdala ng Biblia. Ngayon, hindi na. Wala tayong pakialam kahit sabihan tayo na, you are mga born again, yung mga hallelujah yan. Di ba? O yan ngayon sa mga banal-banalon. Yung ngayon si pastor. No, hindi tayo natatakot. It's just because God transforms us. That is courageous. No? Minsan nung magsimula pa ako maging Kristiyano, hiyang-hiya pa ako magdala ng Biblia. Yung barabang, itinatago ko pa yan sa pinakasulok ng aking bag para lang yan, at inilalabas ko lang sa church, sa aking Biblia. No? Iyang-iya din ako magsabi na ako ay Kristiyano nung unang mga taon ng aking mga araw, buwan ng aking pagiging Kristiyano. Pero nung malaman ko na ako ay binago ng Diyos, and I have a good standing with the Lord, nang malaman ko na ako ay naging anak niya, that could be the time na ipinagmamayabang ko ang pagiging anak ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, maraming mga Kristiyano, ikinakaya ang pagiging Kristiyano nila sa kanilang mga katrabaho. May mga tao na hindi kilala sa kanilang trabaho na siya ay Kristiyano nga. May mga Kristiyano na hindi kilala sa ibang lugar na siya ay Kristiyano nga. Bakit? Dahil hindi nakikita sa buhay, hindi niya ipinapakilala ang kanyang sarili na siya ay Kristiyano. Tandaan, magkaroon kayo ng courage na ipakilala ang Diyos sa buhay niyo. Sabi diyan sa Romans chapter 8 verse 31, "What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?" Kapag ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Sa madaling sabi, kung bakit po tayo nagkakaroon ng kalakasan at katatagan sa buhay ngayon, because God is with us. Humarap man tayo sa mga sakit, humarap man tayo sa mga pagsubok, God is with us. Hindi tayo natatakot. Kaya nga umaawit tayo sa awitin natin. Sabi doon sa awitin natin, kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Ano sabi pa doon? Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. That is his capacity, or that is the faith that he has, or that we have. So inaawit natin yan. Pero alam niyo po, minsan pag dumarating ng problema, takot na tayo. Minsan pag dumarating na yung magkakaroon, nalaman mo na may sakit ka, isip, mamamatay na ata ako, grabe na, tapos na-depress na siya, di na makapagtrabaho. Tandaan, you have the courage to overcome that fear because God is with you. And remember that always, that God overcome all the things. Pinagtagumpayan na ng Diyos. Kaya sabi sa verse yan, ang sino mang nagtatagumpay sa buhay na ito, walang iba kundi ang mga taong nagtitiwala kay Kristo sapagkat napagtagumpayan na ng Diyos. At tayo ay nagtatagumpay sa mga bagay-bagay, tayo ay nagtatagumpay sapagkat andyan ang Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya sabi nung mamatay si Moises, nung bago umalis si Moises, sabi kay Joshua, be courageous. Maging matapang ka, maging matatag ka, sapagkat yan ang manifestations or the evidence of a transformed life. Sino kinatatakutan mo ngayon? Asawa mo? Mawalan ka ng trabaho? Mawala ang mga source of income mo? Wala tayong kinatatakutan because God is the source of everything. Amen po ba? Because God can provide everything we need. So alam ng Diyos ang mga sitwasyon ng buhay natin. Wala tayong kinatatakutan. Wala tayong ang tawag nito. Wala tayo doon
sa punto na nade-depress tayo just because may mga bagay na parang hindi natin makamtan. Tandaan, God gave you a courage to overcome it. Ha? Tingnan niyo si Jacob. Na-overcome niya po yun yung kanyang takot. Takot actually siya sa kanyang kapatid. No? Takot actually sa kanyang kapatid. Actually nga, prior to that, pinagpauna niya na yung mga servant niya. Tama? Pinagpauna niya, pasiguro talaga siya. Baka ngayon magadan ako, sayang kang efforts. Tama? Pero dito, alam niyo po ang ginawa niya dito? Nanguna siya sa kanyang pamilya at siya ay alam niyo po yung ginawa niya? Grabe ang ginawa niya, pagpapakumbaba. Mamaya magkikita natin yan. No? First evidence of a transformed life. Alright, the first evidence of a transformed life, no? Tayo ay mayroong binigyan ng kalakasan of being courageous in the Word of God, through the Word of God. Pangalawa, what could be the evidence? Showing humility before others. Basahin natin. Verse 3 to 5. Umuna si Jacob, ay 3 to 15. Umuna si Jacob sa kanilang lahat at pitong ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Siya'y patakbong sinalubong ni Esau. Niyakap ng mahigpit at hinagkan. Nag-iyakan ang magkapatid. Alam niyo po, nang mabasa ko ito, sarap pa. Yung para bang the great reconciliations of a brothers na matagal nang magkaaway, tapos nang magkita sila ay nagyakapan at nagbusan ng luha. Parang ibinuhos yung luha nung sila ay magyakapan. Ano? Alam niyo po, napakagandang tingnan kapag mayroong reconciliations time, tapos naranasan mo yung pakikipag-reconcile sa isang tao. No? That the character of Esau represents, minsan po parang ipinapakita natin dito yung sa alibughang anak. Alam niyo yun, the parable of the lost son. Si Esau parang yung tatay. No? Parang yung tatay na actually tinakbo ni Esau para hagkan ng kanyang kapatid. Yung tatay doon sa parabola ng the lost son, no, ng alibughang anak, ay siyang pumunta doon sa anak para i-restore ang relationship. Napakasarap makita na mayroong ganong sitwasyon na nare-restore yung relationship. No? Hindi malintana ni Jacob na yun ang gagawin ni Esau. Nag-iyakan yung magkapatid. No? Nag-iyakan yung magkapatid. Pero alam niyo po, ang kagandahan kay Esau, makikita niyo sa buhay ni Esau, pinakita niyo po yung pagiging humble sa bagay na ito. Verse 4. Siya patakbong sinalubong ni Esau, niyakap ng mahigpit at tinagkan, nag-iyakan ng magkapatid. Nang makita ni Esau ang mga babae at mga bata, itinanong niya kung sino sila. Iyan ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos, tugon ni Jacob. Nagsilapit ang mag-asawang lingkod na kasama mga bata at yumukod. Sumunod naman si Leah at ang mga kasamang mga bata at katapos ay si Jose at si Raquel. Yumukod silang lahat at nagbigay galang kay Esau. Kung sa dating ugali ni Jacob, hindi siya luluhod. Kung sa dating ugali ni Jacob, abay, dadayain niya dyan si Esau. Ano? Maaaring magpanggap siya o baka maglagay siya ng impostor na Jacob. Tama? Sa dating karakter na Jacob, hindi niya kayang gawin ang magpakumbaba. Pero nung siya ay mabago at nabago ang kanyang pangalan at binago siya ng Diyos, nagpasimula siyang magpakumbaba sa ibang tao. Now, hindi ko po ubusin yan. Alam niyo po, kung makikita natin yung humility na ipinakita ni Jacob, bago siya pumunta kay Esau, 7 beses po siyang yumukod. Yung pagyuyukod is a representation of humility. No? Yung pagyukod is the representations of humility. He calls himself servant. Tinawag niya ang kanyang sarili na lingkod. Which in fact, dapat lingkod niya na si Esau because the prophecy na binigay sa kanya or the blessings na ibinigay sa kanya ng kanyang ama, ang kanyang kapatid ay magiging kanyang lingkod. Pero dito, hindi niya po sinabi na siya ang Panginoon ni Esau, kundi
Ako ang inyong lingkod. Alam niyo po kung ilang beses niya inulit? 5 times na inulit nang tinawag niya ang sarili niyang servant. And he called Esau na Panginoon. Ibig sabihin na Panginoon is a master during that time, hindi po Lord na parehas ni Kristo, hindi Adonai. Kundi tinatawag nilang Panginoon, kundi master o masigit sa kanila, o siya ay isang alipin, tinawag niya po si Esau na Lord 4 times. Grabing pagpapakumbaba ni Jacob. Paano siya nabago? Dahil naranasan niya ang biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, sa ating mga Kristiyano, madali sa atin na makapag-reconcile because naranasan natin ang pagpapatawad ng Diyos. Naranasan mo ang biyaya ng Panginoon, ang dali nating magpakumbaba. Hindi natin itinataas o hindi natin hindi natin ipinapangalandakan o pinapalagi sa ating buhay ang pagiging prideful. Because the character of a pride or the pride character is the character of Satan. No? Ang mapagmataas, ang ma-pride na tao is a character of Satan. Kaya nga siya ay nahulog. Kaya nga siya ay naging rebellious because of his pride. Kaibahan sa mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos mapagkumbaba. Amen po ba? Ang mga anak ng Diyos, kahit nahihirapan, kahit nga sabihin natin na sila na yung dinapigdadaog-daog, sa Tagalog, pigdadaog-daog, o inaapi, sila pa rin yung nagpapakumbaba. Ano? Kahit pinagsasabihan na ng masama, kahit marami na ang nasasabi na hindi naman masama o na hindi naman totoo, pero sila pa rin ang nagpapakumbaba. Yan ang buhay Kristiyano. Yan ang totoong Kristiyano. Kaya hindi mahirap sa atin ang makipag-reconcile. Hindi mahirap sa atin ang magpakumbaba. Hindi mahirap sa atin ang mag-approach sa isang tao. Amen po ba? Hindi mahirap sa atin ang ibigay ang forgiveness sa isang tao. Because we have a transformed life. Philippians chapter 2, verse 3-4 says, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasigitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Kaya tayo mga Kristiyano, tayo yung patuloy na nagpapakumbaba. Actually, tayo yung madaling humupa ang galit. Hindi naman sabing hindi tayo nagagalit. Nagagalit tayo mga Kristiyano. Na? Nagkakaroon pa rin tayo ng emotions na nagagalit. Pero tayo yung mga taong madaling mawala ang galit. Tayo yung mga taong hindi nagtatanim ng galit. Tayo yung mga taong hindi nagtatanim ng sama ng loob. Tama? Bakit parang isa lang ang nag-i-amen? Kapag hindi ka marunong magpatawad, kapag hindi ka marunong magpakumbaba, marahil kapatid, you are not truly transformed. Ulitin ko. Kapag hindi ka marunong magpatawad, kapag hindi ka naggumagawa ng pagkakataong magpatawad, or hindi ka nagpapakumbaba sa ibang tao at ang tinitingin mo, ikaw ay palaging mataas para sa iba at ikaw ay masigit para sa iba, ang ibig sabihin niyan, kapatid, you are not truly transformed. Dapat makita sa atin ang pagpapakumbaba. Dapat makita sa atin ang pagpapakumbaba. Dapat makita sa atin na tayo ang nangunguna sa mga bagay na mabubuti at maayos. Amen po ba? Dapat makita sa atin yung magagandang bagay, yung magagandang karakter. Bagamat mayroon tayo, minsan sabi ko nga, naglalaban sa atin ang sinful nature and a transformed life. Naglalaban sa atin, kaya baga sabi ni Pablo, yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Yun ang awit. Actually, yung awit na yan ay nasa Bible. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nagagawa nating mahalin ang ating kaaway.
Yan ang kaibahan ng sistema ng Biblia. Diba? Dahil sa tayo ay binago ng Diyos, no? Dahil sa tayo ay binago ng Panginoon, kaya nating bigyan ng tinapay yung ating yun, di ba, nakikita yung topic ni Kate nung Wednesday ba yon, no? Nung Tuesday, na pinapasan ka ng isang kilometro, tapos papasanin mo ng ikalawang kilometro, no, ng another 1 kilometer, yun ay pagpapakita ng pagpapakumbaba. Yun ay pagpapakita ng restoring relationship. Actually, kung pag-uusapan nyo po yun, kung pag-aaralan nyo in the context, sa Hudyo, sa Roman Empire, ikaw ay required na magbuhat ng 1 kilometer. Required yun. Wala kang, hindi ka pwedeng magreklamo kapag ikaw ay natusan ng mga Roman soldiers na magpasan, papasanin mo yan in the required miles. Pero ang sabi ng Diyos, sabi ni Kristo, kung pinapasan ka ng 1 milya, dagdagan mo ng 1 milya. Ang ibig sabihin, yung pagdadagdag mo, hindi na po yun doon sa obligasyon, kundi doon sa pagmamahal at pagpapakumbaba mo and having rapporting or building a rapport, building a relationship to that person. Kaya alam niyo po, sabihin ko sa inyo, kapag mayroon kayo mga kaaway, mas dagdagan ninyo ang pagkakawanggawa sa mga taong yon. Kung mayroon kayong mga kagalit, mas grabihin nyo yung pagpapakumbaba. Mas grabe ang gawin nyong kabutihan sa kanila. Nang sa gayon, anong ibig sabihin? Nang sa gayon, sila ay mapapahiya sa kanilang mga ginagawa sa inyo. No? Hindi man nila ma-recognize ang ginagawa mo, tandaan mo, it is recognizable in heaven. It is recognizable in heaven. Pangatlo, ano makita nating evidences, transform life sa buhay ni Jacob? Willingness to give public testimony to the works of God. Willing siya na ipahayag kung sino siya. Kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay niya. Tingnan natin sa verse 5. Sabi diyan sa verse 5, nang makita ni Esau ang mga babae at mga bata, itinanong niya kung sino sila. Alam mo pa ang sagot ni Jacob? Iyan ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. Verse 11, kaya tanggapin mo na ang mga regalo ko sa iyo, naging mabuti sa akin ng Diyos, hindi ako kinapos sa anumang bagay at hindi niya tinigilan si Esau hanggang sa tanggapin nito ang kanyang kaloob. Anong ginagawa dito? Jacob is willingly to publicly testify the goodness of God sa kanyang buhay. Na? Lahat ng yun. Hindi sinabi niya na, tanggapin mo itong mga bagay na ito dahil ito ay pinagtrabahuan ko. Hindi yan. Sabi niya, tanggapin mo ito sapagkat ako ay pinagpala ng Diyos. Sabi niya, kaninong mga anak ito? Ito po ibigay sa akin ng Diyos. Palaging ang Diyos ang nabibigyan ng glory. That could be the life of a Christian. Willingly to give publicly testimony or evidences na makita sa buhay natin, even in our mouth at sa ating pagsasalita. Nabibigyan ba natin ng kaluguran ng Diyos? At sabihin, wow sis, ang ganda ng busis mo. Sarap makinig, masarap makinig kapag ikaw ay nag-worship leader, kapag ikaw ang umaawit. Siyempre. Pinagpaguran ko yan. Nag-effort ako niyan mula pa sa bata, nag-practice na ako. Panalangin natin? Glory to the Lord. That He give me that voice, that I can give glory to Him through songs, through music. Amen? No? Magpasalamat tayo sapagkat binigyan tayo ng mga bagay na yan para sa kapurihan niya. And sometimes we don't use that for God's glory. We use for that para sa ating sarili lamang. Mga kapatid, may talent ka? Ibigay mo sa Panginoon. Si Apet, sige ang hanap kita talent. Si Brother Johnny, na-explore niya na lahat.
Oo. Oo. Pero at least, trying hard. Diba? Oh, trying hard. Ako nga, binibigay kong example palagi si Rich, si Richard. Trying hard talaga. For so many, pirang bisis, 10 sigurong para dinayan ko yan sa music team. Oh. Oh, minayribi na sana yan sa kuya. No? Pero because of the grace of the Lord, not his effort, hindi sa kanyang kakayanan, but by the grace of the Lord, that God gave him the desire of his heart. Ibinigay sa kanya yung desire na yon. At yung desire na yon ay hindi huminto at nagpatuloy siya na magpagamit sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Pero pakiusap naman. Sabi ko nga, sa mga music team na papasok, pakiusap naman. Kung hindi naman talaga sa inyo ang music team, huwag na kayong papasok. Humanap na lang kayo ng ibang. Humanap na lang kayo ng ibang. Ano? Oo. Diba? Ang dami po natin, hindi lang po music team ang ministry sa church. Diba? Alam niyo po nang ako ay magsimula, abay, kung sa boses lang naman, tama? Pero sabi ko nga, hindi talaga para sa akin ang music team, tama? Inilagay ako ng Diyos sa ibang aspeto kung saan niya ako gagamitin ng maayos. And I praise God. Kung tutusin po, nung ako ay magsimula, wala naman akong kakayanang magsalita sa unahan. Ipautal-utal nga, actually nga, sa amin, sa Masbate, hindi po talaga ako palasalita. No, ibig sabihin, doon ako sa bahay. Kaya sabi ng mama ko, hindi nga yung aki ko, garo nga ya, yung para bang hindi marunong makipag-usap, hindi marunong makipagharap sa tao. Pero alam niyo po, that moment that God changed my life, I started to explore myself and explore kung paano ako gamitin ng Panginoon. Sabi ko nga, as my testimony, nagsimula ako maging taga-acetate. No? Nagsimula din akong magsama-sama sa mga Bible studies. Nagsimula din akong sumama sa misyon. Diba? In that point of view, alam nyo po, makikita nyo, doon ibibigay sa iyo ng Diyos ang desire. At bibigyan ka ng pagkakataon that you will stand out. Sabi sa akin ng isang pastor, what if kaya bro, try kitang mag-handle ng Bible study? Sabi ko, garuday ko kaya. Sabi niya, hindi mo makikita ang iyong kakayanan kung hindi mo sisimulan. So pinasimula. Ikaw ngaya ang ma-Bible study ngaya sa sunod. Alam niyo ang ginawa sa akin? Magkasama kami sa susunod, hindi na kami magkasama. Ako na ang pinasulo. Mag-Bible study. Totoo yun. Talagang nilagay ko na pinasulo. Nung nag-isa na ako, ang first Bible study ko ay San Roque. Sa katrabaho ni Brother Juni, si Brother Juni, nasa Sunday School. Katrabaho niya si San Roque. Duman ako nag-Bible study. Alam niyo po, that moment, God gave me the desire. Sabi ko, parang gusto kong gamitin sa ganito. Then I started na mag-aral, matuto mag-Bible study. Wala akong kaalaman. Pero nagkaroon ako ng desire. Sabi ko, kailangan kong matuto, kailangan kong marami akong malaman, maintindihan para mas lalo akong magamit sa Panginoon. And I started to study. Nung magpasimula ako, ginamit ako sa pulpito. First time ko mag-preach. Grabe ang kurutoy-kutoy ko sa kuyang feeling ko, nag-iihi na ako sa brief. Totoo yun, grabe ang sabi ko, anong sasabihin ko na makita mo lang yung tao na nakatingin sa'yo? Naku, mangdidilim, grabe. Tapos, yung para bang nag-uutal-utal yung boses dahil sa kaba. Pero alam nyo po, sa biyaya ng Panginoon, na pagtapos natin yon, nagawa natin yung bagay na yon. No? Hindi sa aking kalakasan, wala akong kakayanan kung sa totoo. Wala akong kakayanan sa bagay na yan. But praise God. No? Sabi nga, kapag ipinagamit mo ang iyong buhay sa Panginoon, dudublihin niya ng Diyos. No? Alam niyo po si Daniel, nang makita yung kanilang kakayahan, 10 times more nang masigit doon sa kanilang mga kasamahan. So, ibig sabihin, the moment na ikaw ay magpagamit sa Diyos, yung talent mo yan, magiging 10 times better pa yan.
kung ipapagamit. Willingness to give public testimony to the works of God. Tayo ay ginagamit ng Diyos hindi dahil sa tayo ay magagaling. Ginamit tayo ng Diyos because God gives you the thing para ipagamit sa Panginoon. Magaling ka magsalita? Hindi actually yan. That is the preparations na gagamitin ka talaga ng Diyos. Magaling ka umawit? That could be the preparations na gagamitin ka ng Diyos. Magaling ka sa gitara? That could be the preparations. Hindi ka pa nakakilala sa Panginoon? Magaling ka na maggitara? Magaling ka na magkumanta? That could be the preparations na gagamitin ka ng Diyos. 10 times better, more than sa ibibigay sa iyo ng Panginoon. Willing ka lang dapat na ipagamit yan sa Panginoon. Amen? Papurihan natin ang Diyos. Tingnan natin sabi dito, Psalms 103, verse 1 to 5. Pakilagay nga ron sa kaya natin. Si Yahweh ay papurihan. O aking Yahweh. Alam niyo po yung that our house. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Ilagay mo nga sa English para mas maganda. Praise the Lord, my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Next. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Who forgives all your sins and heals all your diseases. Who redeems your life from the pit and crowns you with the love and compassion. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Ang sarap ng verse na yan. Ang gandang verse na yan. Bless the Lord, O my soul. Sa lahat ng oras, papurihan natin ang Panginoon. And I hoping and I pray, huwag niyong ikakahiya ang pagiging Kristiyano kahit saan kayo pumunta. Pag tinanong ka, uy, Kristiyano ka na? May mga ganyan parang ikinakahiya, parang ay, una ta may kabot kang Biblia. Ay, tinaulang po ngayon kang tiyaon ko. Aray. Ano sabi ng Diyos? Ano sabi ng Panginoon? Kung ako ang ikinakahiya mo dito sa lupa, pagdating sa langit, ikakahiya din kita. Yun ang pinakamasakit. Kung ikakahiya ka ng Diyos. So publicly testify the goodness of the Lord. Pangapat, makita natin sa buhay ni Jacob that he has a transformed life. Pangapat, having a desire to bless others with the blessings that God has given to him. Tingnan natin sa verse 11. Sabi dyan sa verse 11, kaya tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Naging mabuti sa akin ng Diyos. Hindi ako kinapos sa anumang bagay at hindi niya tinigilan si Esau hanggang sa tanggapin ito ang kanyang kaloob. Diba? Nakita niyo po kung anong ginawa niya. Kaya niyang ibigay ang pagpapala sa ibang tao dahil siya ay pinagpapala ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, matuto kayong mag-bless ng iba. Ulitin ko, bilang Kristiyano, matuto kayong mag-bless ng iba. Because God blessed you more. Dahil papagpalain ka. The best things that you can bless others is pointing your money to the ministry and to the missions. Sabi ko nga, ang pinakamatatabang lupa, ang mga magsasaka nagtatanim sa matatabang lupa, tama? Bakit sila nagtatanim sa matatabang lupa? Dahil ang balik niyan, the ROI, the return of investment, mas malaki. Alam niyo po, ang pinakamatatabang lupa dito sa atin, walang iba, kundi ang church, ang ministry, ang mga missions natin, yan ang mga matatabang lupa. Tandaan ninyo, pag nagtanim kayo, more than 100-folds ang ibibalik sa atin ng Panginoon. Pero hindi kayo marunong magbigay, hindi kayo wagas magbigay, sasabihin ko sa inyo, yun lang ang makukuha nyo. And sometimes, mawawala pa yan sa inyo. No? Kaya the more na naranasan mo ang pagpapala, the more na ikaw ay pinagpapala, the more you are a blesser to others. No? May mga Kristiyano,
May mga Kristiyano, kaipuhan mo pang kaurunon. Nakapost na. Tama? May announcement na. Abay, kaipuhan mo pang kaurunon. Wala sa desire na magpala ng iba. Wala sa kanilang puso ang magbigay ng pagpapala para sa iba, kahit sila ay pinagpapala na. No? Kapag marami ng pagpapalang ibinigay sa iyo, ibigay mo naman sa iba that overflowing kasi bubuhos at ibubuhos ng isang pagpapala na yan. Amen po ba? Na si Jacob, hindi niya pig-hoard ang bagay na yan. Talagang binigyan niya. Actually, nung siya ay pupunta pa lang kay Esau, ang dami ng kanyang prepare na pagpapala. At hindi niya yun, pinagpilitan niya talaga yun na ibigay. Pinagpilitan niya yun na ibigay. No, kaya nga, pag may nagbigay sa akin, tinatago ko tulos eh. Hindi ko na talaga, huwag na. Kaya, pagpapala yun sa Panginoon. Ginagamit yung ibang tao para pagpalain ka. Hello? Huwag mong tatanggihan ang pagpapala kapag binigyan ka. Amen po ba? Sapagkat maaaring ginamit yung taong yan para ikaw ay pagpalain. At maaaring yung taong din yan ay pinagpapala siya. Maaaring yung taong yun ay pinagpapala siya. Now, next. Sabi dito, see, a transformed life does not hoard his blessings first, finances. Hindi niya yan inuhoard na finances na para lang sa kanya. Another thing is the talent, the skills. Hindi natin yun itinatago. The more that you've been blessed by the skills, multi-gifted ka, ipagamit mo yan sa Panginoon. Those blessings bestowed on you, be upon also to others, or be shared also to others. Mga kapatid, blessings upon blessings be upon you. You are a blessings to others too. Magpapala kayo. Another thing na makita natin na may mga transformed life, grow in their commitment to glorify God as their God. O, tingnan natin sa verse 18 to 20. Verse 18, mula sa Sukot, si Jacob ay tumawid sa Shechem at nagtayo ng kanyang tolda sa isang parang sa tapat ng lungsod. Nagbalik siya sa Kanaan matapos manirahan ng matagal sa Mesopotamia. Ang parang na pinagtayo niya ng tolda ay binili niya sa tagapagmana ni Hamor na ama ni Shechem sa halagang 100 pirasong pilak. Doon siya nagtayo ng ng altar. Alam niyo po, hindi nakakalimutan ni Jacob ang magpasalamat sa Diyos at magtayo ng altar. Ang pagtayo ng altar noon is a requirement or is an obedience na ipinapakita mo na iniuna mo ang Diyos. That altar is a representation that you have been talking to God and that you have been worshiping to God. Si Noah, nung nung sila ay lumabas sa arko, anong unang kanyang ginawa? Siya ay nagtayo ng altar. Nagpuri sa Diyos. Si Abraham, sa bawat pagpupunta niya, si Isaac, sa bawat ginagawa nila, gumagawa sila ng altar. Deeper commitment ang hinihingi sa atin, mga kapatid. The more na ikaw may transform life, the more na ikaw ay pinagpapala, the more na ikaw ay binago ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, hindi ka na pipiliting magpuri sa Diyos, tama? Hindi ka na papaalalahanan, oy bro, Sunday sa agahan. Wala lang pong ganyan. Sapagkat buhay na natin ang magbigay ng kaluguran sa Panginoon. Hindi ka na sasabihan, sis, Martis mo niyan. Wala lang pong ganyan. Magpapalo up naman, discipleship class. Hello, mga kapatid. Magbago. Ang ibig sabihin, buhay na natin ang palaging magpuri sa Panginoon at magbigay ng oras sa Panginoon. Nakita niyo si David and si Jacob in all his life. Inuuna ng Diyos. Naging malalim ang kanyang commitment sa Diyos. Why? Because naranasan niya ang biyaya ng Panginoon. Ganun din po tayo, mga kapatid. Alam niyo po, ito sasabihin ko sa inyo, the more na nagtatagal kayo sa pananampalataya, pwedeng mangyari na manghina kayo sa pananampalataya or pwedeng magkaroon kayo ng katamaran sa pag-attend sa mga gawain. Huwag na huwag niyo yung gagawin, mga kapatid. Huwag niyong katatamaran ang gawain ng Panginoon.
huwag nyo ring katatamaran ang pag-involve sa misyon. Sasabihin ko sa inyo, no, baka tamarin din sa inyo ang Diyos. Pero is that? Ang Diyos, kahit kayo ay nagbabago, ang Diyos ay hindi pa rin nagbabago. God is always faithful to you. Alam niyo po, kahit hindi tayo faithful sa Panginoon, faithful pa rin ang Diyos sa atin. Diba? And God gives us always a second chance. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para magpalagi sa Kanya at makita natin, maranasan natin palagi ang init na nasa Kanya na init sa Panginoon. Diba? And that is the reason why sometimes when we worship the Lord, kapag sa awit pa lang, mararanasan mo na, Lord, gusto kong magpuri, gusto kong ibalik muli yung desire na yon. Diba? Kapag kayo ay nangihina sa gawain, o kapag kayo ay nangihinang mag-attend sa Panginoon, idulog niyo sa Lord, restore to me the joy of my salvation. And that joy brings to you. Ibabalik yan sa iyo ng Panginoon yung desire na yon. Lord, yung dating ako, gusto kong ganun. Pwede ho bang mangyari ulit yun sa akin? Iparanas mo ulit yun sa akin. Alam niyo po kami mga pastor, always looking back to that. Ako, alam niyo po, minsan kami mga pastor, nadidrain din kami. Totoo yun. Hindi naman kami robot. No? Hindi naman kami sumasyin talaga na talagang grabe kalakas. No? Sometimes we are drained. Pero alam niyo po, kumukuha kami ng lakas sa aming Diyos, sa ating Diyos, sapagkat ang Diyos ang magre-restore ng kalakasan. Sabi doon, in the youth, renewed like an eagle. We've been renewed like an eagle. The strength of eagle. No? Mga kapatid, huwag kayong papalami-alamya. Grow in your commitment to the Lord. No? Ang buhay na binago ng Diyos, ang kanyang gustong gawin palagi, makapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Amen po ba? Kung ito ay nagawa mo na, ano ang susunod mong gagawin na mas level na pa sa mga ginawa mo before? Dapat tumataas ang level ng inyong commitment sa Panginoon. No? Kung dati ikaw ay muko yun lang, dahil katataw magbasa kay Biblia, ngunyan, dapat Bible study leaders ka na. No, dapat nagpapagamit ka na sa Panginoon. Tinuruan na nga, ginawang Bible study, tinuruan na sa discipleship, hindi pa rin ginagamit, sasabihin ko sa inyo, mawawala yan. Naalala nyo yung the parable of the talents? Naalala nyo yung parable of the talents? Binigyan sila ng kanya-kanya nilang talents. Yung isa ay binaon lang. Ang ibig sabihin ng ibinaon, hindi ginamit. Hindi pinalago. Yung pinalago, yung binigyan ng 5,000, pinalago niya, ginamit niya, tumubo ng 5,000. Yung 3,000 na binigyan ng talents na 3,000, ginamit niya, lumago yun. Yung binigyan niya ng isa, 1,000, inilubong. Ano? Sabi niya, anong pag-iaram ko digdi? Na, ang makinabang man siya na susarong tao, meaning ama, para sa tuya, wala man mangyayari sa kuya. Yung volunteer man siya na ako, dahil man ako natatawan kay pamasahe, dahil man ako natatawan kay love gift. Wala man ngayon may tatao. So sabihin ko sa inyo, yung gift na yan, ibinigay sa inyo ng Diyos, aalisin niya at ibibigay doon sa nagpapagamit. Ano sabi ng Diyos doon sa kanya? Ikaw hangal? Na? Alam mo na pala na ako ay manginginabang tapos hindi mo ginamit? Eto, aalisin ko sa iyo, ibibigay ko sa kanya. Kapag inalis sa inyo yung effectiveness sa inyo, sasabihin ko sa inyo, napakahirap bumalik. Totoo yun. Pero ulitin ko, andyan pa rin yung second chance na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Bakit ko po nasabi? Si Peter, ang dami niyang pinagdaanan sa buhay. Sa kanyang pagiging disipulo, hindi naman siya naging tapat. For the 3 years, hindi naman talaga siya naging tapat. Tama? Sa simula sa pinakalas na buhay na makasama niya ang Panginoon, dininay niya pa. Pero alam niyo po ang ginawa ng Panginoon? God restored Peter. Nung ma-restore si Peter, mas grabe ang nagawa ni Pedro. Mas naging courageous siya. Mas naging matapang siya. Mas naging kagamit-gamit siya sa ministry. Kapatid, hindi pa huli. No? Magiging kagamit-gamit ka muli sa Panginoon. Kung ilalaliman mo ang commitment mo para sa Panginoon. Yan si Jacob.
lumalim ang kanyang commitment sa Diyos. No? Kaya tinawag siyang Israel. Now, for our conclusion, a transformed life that has been changed by the grace of God manifests the fruits in their lives. Una, by being courageous, by being humble to others, willingly to testify the goodness of God in their lives, and having a desire to bless others, and having a deeper commitment to glorify God. Kapatid, ulitin ko, you are a new creation. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Pagtibayin, palaguin kung ano mayroon kayo sa Panginoon. God bless po sa bawat isa. Thank you for attending our online service. If you need counseling or have questions, contact us at our contact number 093013096768 or at our Facebook page Heirs of God, or visit us on site here at Purok Tres, Barangay 49, Biga, Legazpi City. Until next week here at HGCM Online Service, please like, share, and follow for updates.